Alinsangan at mainit na panahon patuloy na iiral sa halos buong bansa at magiging maulap sa ilang bahagi lamang ng silangan ng Visayas. Posibleng geomagnetic storm o posibleng umabot ng G1 category na geomagnetic storm. Inaasahan kung di mas maaga ngayong araw o posibleng bukas ng madaling araw. At posible pa itong umextend hanggang April 15, 2024. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, April 13, 2024. Ang oras natin boys may maga ay alas 10:21 na ng umaga. Patuloy pa rin ang malisangan ngayong whole weekend at inaasahan pa rin natin na humid, lalo na sa silangang bahagi ng bansa at dry at mainit na temperatura naman ang iiral dito sa atin sa Centro, especially sa buong NCR at buong kanluran ng bansa. At dahil dyan ay maninipisan lamang na kaulapan ang iral at maliliit lamang ang mga tsansa ng mga isolated light rain showers. Sa current conditions, overcast, gloomy, days at few clouds lamang ang umiiral. Makikita natin sa live CCTV stat chats dito sa amin sa Caloocan na medyo overcast na po ang umiiral despite na dry and mataas o mainit ang air temperature pa rin natin ngayong araw. Sa lowest temperature na natala na kay weather station, kaninang 5:20 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27 degrees Celsius na air temperature. At kahapon nakapagtala kami ng napakamainit na temperatura na umabot ng 36.4 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 3:29 PM. Ibig sabihin lamang mataas pa rin o napakataas pa rin ang aming heat index na umabot ng 47.2 degrees Celsius na napakataas na heat index at inaasahang mangunguna pa rin kami sa Caloocan, itatabi sa mga official heat index ni Pag-asa. Makikitang pumapangalawa lamang sa may pinakamataas na temperatura ang bahaging ito ng Dagupan sa Pangasinan, Rojas City sa Capiz at Iloilo City na nasa 43 degrees Celsius lamang ang pinakamataas na heat index ayon yan sa data PT Pag-asa. Pumangatlo na lamang na nasa 42 degrees Celsius ang bahagi ng o area ng Puerto Princesa at Aborlan sa Palawan na may 42 degrees Celsius kasama na ang Cotabato City sa Maguindanao na pangatlo sa pinakamataas na heat index. Pasok pa rin yan sa pinaka-dangerous level na heat index, so huwag pa rin maliitin yan at iwasan pa rin ang ma-dehydrate para maiwasan ang heat stroke. Samantala sa peak extremes in past 24 hours, nangunguna naman sa napaka-mataas ang temperatura o mainit na temperatura ang Tuguegarao City na nasa 37.8 degrees Celsius na nangunguna sa pinakamainit sa buong bansa. Sa Baguio City, almost stationary lang na lowest temperature na 17.4 degrees Celsius. Pagdating sa Iloilo naman, ang bahagi ng Piracatanduanes, na inulan sila ng at least 5.2 mm ang pag-ulan. Wala pa rin kaming naranasan na anumang light rain showers o anumang ulan dito sa amin sa Caloocan. So, diretso agad tayo sa ating outside humidity na nasa 67% ang outside humidity natin. So, medyo drier pa rin tayo na mainit ang temperature malinsangan at tumataas ito ng 9% since last hour. Atmospheric pressure nasa 1,012 hectopascals and steady ito since last hour. So, kani-kanina lamang medyo normal naman o kani-kanina ay nagkaroon ng another prediction ang ating space weather status despite na normal at tahimik pa ang ating geomagnetic field. Kung sisilipin muna natin yung pinaka-alert status, lumabas ito kaninang madaling araw at 5:12 AM oras natin sa Pilipinas at makikita natin nakapredict na magkakaroon daw ng posibleng hanggang G1 geomagnetic storm category. So ina-expect na naasahan na ito na ang magiging mataas na predicted geomagnetic field hanggang sa mga susunod na araw. Well, depende pa rin yan sa magiging forecast.
At sabi nga ay magiging impact na naman na magkakaroon ng primary forward na 60 degrees geomagnetic latitude at expected ang induced currents na at least minor lang na mga weak grid fluctuations, posible pa namang mangyari, at expected na rin ang northern lights of aurora borealis effect. Kung di ngayong araw, malayang magsisimula yan, bukas yan ng April 14 at posible nga pong ma-extend yan ng April 15, 2024. At kung titignan natin sa Nowcast Index, ay magsisimula ito bilang active na geomagnetic field na Keck Index of 4. So titingnan natin at so far ay posible pa nga umabot ito ng G1 geomagnetic score na 4.67 o posible pa umabot ng 5 KT index. Depende na lamang yan sa magiging actual niya. Sa ngayon, wala namang tayong effectiveness ng solar radiation at radio blackout. Medyo kalmado naman ang ating GOES X-ray flux at GOES solar photon flux. So wala tayong nagiging komento. Maliban na lamang sa maapektuhan ang ating magnetosphere dahil nga po sa geomagnetic field. So expected na madidistort na naman ang ating magnetosphere sa Earth. At dahil dyan, patuloy pa rin na makakaranas tayo ng mga ionospheric PEC range. So magkakaroon ng mga ilang mga minor total electron content range, lalo na sa Mid-Pacific at posibleng madamay na naman ang Southeast Asia kasama ang Pilipinas. Pero take note po, kung hindi man mas maaga, makakaroon tayo ng active geomagnetic field, maaaring nga pong bukas ito ng April 14, 2024 na. So alam na natin mangyayari kapag kaganon, magkakaroon tayo ng Northern Lights effect. And so far ay sa ating solar wind predictions o forecast, makikita nga po dito ay magkakaroon ng biglaang pagtaas sa ating plasma density. Ayan. So posible pa nga itong umabot ng biglaan o magpa-fluctuate hanggang 500 km a second according dito. Ayan, oh. So kung hindi bukas, maaaring mag-extend ito hanggang April 15, 2024 nga po na bigla itong tataas na hanggang 500 o 500 mahigit na kilometer per second. Sa ngayon ay mababa lang ang ating highest frequency na degraded frequency na nasa around 10 MHz lamang. So hindi pa natin masyado nararamdaman ang epekto ng geomagnetic field. Sa high tide and low tide status ay may 1 hours and 53 minutes to maximum high tide. So high tide po tayo ngayon mga folks. At kung titingnan natin kung gaano kataas ang tide level, yung level ng karagatan. Dahil kahapon, kung natatanda ninyo, lumagpas po ng mahigit sa 1 meter po ang itinaas ng high tide kahapon. Kung titingnan natin yung araw, ganun pa rin, ay inaasahan nga po na nasa 1.2 meters ang itataas nito ngayong tanghali, mga 12:21 AM po ito mga po. So, expected, abang-abang na lamang po dahil posible pa rin itong magdudulot ng mas malalim na level ng karagatan lalo na sa Pampanga, Manila Bay. So ingat pa rin sa mga kabataan natin na gustong maligo. Pagpasama po kayo sa inyong mga guardian at sa ating mga maliliit na mangingisda, magandang pagkakataon po ito na mangisda maging sa malapit sa Pampanga, Manila Bay o sa malapit din sa Pampang sa mga bahagi ng Cavite off coastlines. So, magandang pagkakataon yan mga folks. At sa ating namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:42 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:09 AM. Ang ating namang waxing crescent na 22% na po na liwanag ng illuminated ng moon ay kasisikat na naman ito. Ayan, nasa elevation of 14 degrees. So, kamu-moonrise lamang nito, ngayon lamang 9:29 AM at inasang mamayang gabi naman ito ng 10:53 PM lulubog. Wala tayong komento sa air quality, nanatiling maganda po ang ating air quality. So, medyo walang thermal inversion na nagaganap. Diretso agad tayo sa ating local weather outlook na mula ngayong araw hanggang bukas po ng Sunday na mananatili ang partly cloudy ang ating maghapon. Bukas ng linggo, magiging partly cloudy din daw ang maghapon at walang initially na forecast na magkakaroon daw ng mga isolated rain showers. Pero hindi natin maiwasan yan kung magkaroon man ng mga isolated rain showers, especially sa silangang bahagi ng bansa, pero typically light rain showers lamang nito. Highest and lowest temperature expected, siyempre napakataas. Ngayong araw ay 37 degrees Celsius rather, pero bukas ay posible dang umabot sa napakamaalinsangan na 38 degrees Celsius po. Bukas po yun ang Sunday so take note sa mga kababayan natin.
sa iba't ibang bahagi ng bansa na nakakaranas ng mas matitinding alinsangan. Bukas daw na linggo, posible pang umabot sa 38 degrees Celsius ang magiging temperatura natin ayon dito sa aking BC forecast. So lalo na sa mga taga-Tugigaraw, Occidental Mindoro, sa San Jose ha, take note po yan na posibleng pumalo ng 38 degrees Celsius o posibleng masigit pa ang magiging temperatura natin. Bukas yan na linggo. Sa ngayon, hanggang 37 degrees Celsius daw ang pinakamataas na posibleng abutin natin. Sa lowest temperature expected naman, maglalaro sa 26 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita naman ang maninipis lamang na kaulapan. So, maging sa infrared DNC, makikita natin ay maninipis lamang ang mga kaulapan. Mga ilang party cloudy lamang ang makikita natin sa silangang bahagi ng Visayas at ilang portions ng Southern Luzon. Pero generally sa buong bansa ay mananatili ang tuyo at napaka-maalinsang ang panahon dulot pa rin ng umiiral natin na easterlies dito sa silangang Dagat Pasipiko na patuloy na magdudulot pa rin ng mga humid at alinsangan lalo na sa unang mararamdaman ng mga taga-silangang bahagi ng bansa. And the rest ay makakaranas ng tuyo at maalinsangang panahon. Combination po yan ng humid at maalinsangan dahil nga po sa may umiiral po tayo na easterlies. Pero generally, yung ating heat index, mararamdaman natin ng mas mataas dahil nga po sa umiiral nga po na humid o maalinsangang panahon sa halos buong bansa. So, hindi natin isa-isahin dahil mapa Luzon man yan, mapa Southern Luzon man yan, Mimaropa, Visayas o Mindanao, generally ay maalinsangan po at dry po ang mas iiral sa atin sa bansa. Yung mga tsansa na mapag-ulan, typically napakaliliit lamang ng mga isolated rain showers, typically sa bahagi ito ng Eastern Samar Region, posible mga light rain showers lamang at ilang portions ng bahagi ng Zamboanga Peninsula at dyan sa bandang eastern part ng Surigao. Pero napakaliit lamang, pumasok man yan ay light rain showers lamang na hindi naman din nagtatagal. So mga approximate siguro mga 10 hanggang 15 millimeters lamang ang magiging total rainfall. Oras na pumasok yung tsansa ng pag-ulan sa nabanggit ko nga po sa Eastern Visayas at ilang portions ng Zamboanga Peninsula at Surigao del Norte. Pero sa buong bahagi ng bansa, wala po at napakababa lamang ang tsansa ng mga pag-ulan at maliliit lamang. At inaasahan na natin na gugustuhin pa natin na umulan dahil nga po sa aasahan natin na 2 araw na napakatinding temperatura at alinsangan hanggang bukas po yan ng Sunday. So hindi natin isa-isahin. Gaya nga aking sinabi, mapa Southern Luzon man yan, mapa Bicol, Eastern Bicol region man yan, mapa West portion, Central at Eastern Visayas man yan, o Northern Mindanao o Southern Mindanao man yan, ay iisa ang magiging temperatura natin na napaka-mainit at maalinsangan dahil nga po sa patuloy na easterlies na umiiral sa silangan ng buong bahagi ng bansa. So, hindi na natin isa-isa yan dahil pare-pareho na po ang magiging weather situation natin ngayong araw hanggang bukas po yan ng linggo. Magiging napakaliit lamang talaga ng mga tsansa ng mga light rain showers. At dito lamang yan sa bahagi ng Samar ang nakikita natin dahil kung pagbabasin natin ng ibang mga predictions, especially let's say ng windy, kung titingnan natin ay ganun din ang nakikita ay napakaliit lang talaga ng tsansa ng forecast din nila na uulanin especially sa silangang bahagi nga po ng bansa. So wala talaga tayong magkikitaan dito na anumang pag-ulan at maging sa mga combination natin na mga satellite imagery or mga infrared, maging ng water vapor, kung titingnan natin yung 2 days na outline map, napakanipis lang talaga at wala tayong makitaan na mataas na water vapor. Kahit din sa surface map natin, halos wala Wala tayong nakikitaan na mataas na water vapor sa buong bansa. Kaya napakaliit lamang ang tsansa ng mga pag-ulan. At napakaliit, very light lamang ang magiging posibleng pag-ulan pa rin just in case pumasok ang ilang forecast. Pero napakakonti lamang nito, so wala talaga tayong nakikitaan ngayong maghapon. Kaya magdala po ng maraming tubig at uminom po. Iwasan po ang ma-dehydrate dahil maghapon na naman na masakit sa balat ang tinding sikat ng araw sa buong bansa na po yan, mga folks. Samantala, yung binabantay natin na mayroong convergence na namuhod sa may bandang southeast of Guam, kung sisilipin natin, ay nanatiling very insignificant at napakababa ng generation niya na magkaroon ng upward low convection despite na may mga ilang part of a shallow trough
na nabubuo pa rin dito sa kanya. So, yung areas ng Caroline Islands ay typically makakaranas pa rin sila ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Pero yung posibleng mabuo na isang active na invest ay nanatiling napakaliit pa rin sa ngayon dahil wala tayong nakikitaan even sa mga computer models. Mula kay NavGem ay mula kanina kagabi ay natanggal na po yung forecast ni NavGem na posible daw na may mabuong low pressure area. At mula sa mga ibang weather agencies na mga computer models ay walang nakikitaan tayo na anumang active na low pressure area hanggang this coming weekend na naman ng susunod na linggo. So wala po tayong nakikitaan mga folks. Patuloy tayong makakaranas ng dry, maalinsangan at mainit na air temperature this coming weekdays na po yan. So wala rin tayong nakikitaan at yung vorticity na nabanggit natin nung isang araw ay bumaba na po yung probability niya. So yung upward low convection hindi po natuloy marahil dahil na rin sa kakulangan ng moisture na nakolekta nito sa upper sphere niya dito sa may southeast ng Guam. So hindi nagkaroon ng pagkakataon na mabuo at dahil ang vertical wind shear nito ay kulang na kulang para mag-generate siya. At dahil po sa mataas po ang atmospheric pressure sa itaas niya sa may bandang Guam, hindi rin nagkaroon ng pagkakataon na mag-regenerate ng low pressure area. So kung titingnan natin ay wala po tayong magiging anumang low pressure area na mabubuo sa loob at labas ng ating bansa sa loob ng 2 hanggang 3 araw na naman mga folks. So yung ating unang nireport ay maituturing nating canceled na po mga folks. Kamustahin naman natin yung level ng mga water dams natin lalo na dito sa bahagi ng Angat Dam na patuloy ang pagbaba. Kahapon, April 12, ay nasa 195.18 meters po ito. Ngayon ay nasa 194.80 meters na lamang po at napakalaki pa rin ang nakukonsumo niya nasa 0.38 po ang nabawa sa kanya sa loob ng 24 oras. At kapag nagtuloy-tuloy po yan, ay maaaring umabot na siya sa pinaka-critical rule of elevation nito. Pero sa ngayon ay cold green pa rin si Angat Dam, Ipo at Lamesa Dam. Pero nanganganib lamang na mas bumaba itong si Angat Dam dahil patuloy ang kanyang pagbaba mga poksa. So take note yan. At sa atin namang binabantayan ng Angat Dam ay kung titingnan natin patuloy pa rin ang pagdagdag ng kanyang dam water level. Malapit na at mukhang malapit na siyang mag-cold green. Ilang metro na lamang o halos 1 meter na lamang ang kakulangan sa kanya. Kung titingnan natin, 1.85 na lamang ang kulang sa kanya para mag-code green o napasok na siya sa pinaka-grid ng kanyang pinaka-roll curve elevation. So, tingnan na lamang natin at mukhang nagiging maganda ang balita kay Angat Dam pero nagiging bad news naman pagdating kay Angat Dam. So, ngayong araw, patuloy pa rin na mababa sa 178.86 meters itong si Angat Dam na nasa 177.01 meters na lamang na halos 1.85 na lamang ang kulang. So 1.85 meters na lamang ang kulang para pumasok at mag-code green na rin itong si Angat Dam. So take note sa paggamit ng nawasa mga pops dahil nanganganib pong mas bumaba ang level ni Angat Dam at wag nating hayaang magpula na yan o mag-red code yung mag-blink ng kulay-pula na yan, which is napaka-very critical level na po yun kapag ka nagkataon. Sa ulat Indol, so far, ay mukhang since kaninang 7 a.m., may nakikita na naman tayo ng mga unusual na vibrations. So, wala pa naman akong ebidensya na ito ay may kaugnayan sa paggalaw ng ating tectonic plates. Pero theoretically, since mga nakaraang paglindol sa Taiwan, bago naganap ang isang malakas na lindol ay nagkakaroon din ng mga ganitong unusual movement sa ilalim ng ating lupa. Hindi ko lang mapinpoint dahil kung susukatin natin ito, mga minimum of mga around 60 kilometers hanggang maximum of 1,600 kilometers yung range nito. Nagkakaroon siya ng medyo fluctuations, ayan kapag ganyan kasi po, para siyang local earthquake o human-made o man-made na earthquake siya. So, posible kasi itong may naghuhukay sa ilalim ng lupa, malapit dito sa amin sa Caloocan. So, hindi natin masabi. At posible rin na may gumagalaw na tectonic plate o yung subduction plates natin. Hindi nga lang natin alam kung sa bandang Manila Plate or dyan sa may Philippine Sea Plate, dyan sa may bandang silangan ng ating bansa.
na extension mula dyan sa bahagi ng Bicol Region, extending hanggang bandang Surigao del Sur, na kung saan mas madalas nililindol ang mga taga Surigao del Sur, lalo na sa baybayin nito. So, take note na lamang kung sakali, hanggang ngayon inaaral ko pa kung may kaugnayan po ito sa paggalaw ng ating mga tectonic plates. Hindi ko pa po maikukumpirm yan dahil nire-research ko pa po kung ito ay posibleng may kaugnayan. Dahil wala pa po ako makita na anumang document kapag may mga ganitong unusual movements o vibrations sa mga seismometer. Hindi ko pa po makumpirma yan sa ngayon. Pero maging listo na lamang just in case, maging palatandaan na lamang siguro natin ito. Parang isipin na lang natin na magkaroon tayo ng pag-iingat kung totoo man o hindi na may magaganap na isang paglindol. Maging listo na lamang po tayo sa paligid ng ating bansa at sa karatig bansa na malapit sa Pilipinas. Dahil inulit ko, nasa Pacific Ring of Fire nga po tayo, magalaw po ang ating mga subduction plates dyan at mga main plates. Mapa-Eurasian plate man yan o mapa-Philippine plate, ay expected gumagalaw po yan sa ilalim. Hindi lang natin alam talaga kung kailan magaganap yung bigla ang rupture o mag-generate ng malakas na energy na magdudulot ng malakas na lindol. Wala pa tayong kasiguruhan dyan. Maging alisto na lamang tayo mga folks. Samantala, sa data feed ni PBOX mula 12 AM ay kung titingnan dito sa chart ay wala pa naman tayo nakikitaan na magnitude 4.0 pataas na naitala. So, mga below magnitude 4 pa lamang ito. So, typically, mga magnitude 3 hanggang magnitude 2 po ang so far na nare-record. Pero marami-rami na po ito mga folks ha. Marami na kagad ang record ng mga paglindol. Kaya kung sisilipin natin sa ating historical earthquake data, kung ilang total na po ang lindol natin mula kahapon hanggang ngayong kasalukuyan sa buong April 2024. Kung sisilipin natin ay nakatotal of 413 earthquakes na po tayo. 385 dito ay magnitude 2.0 taas. Mabot na po sa 22 ang magnitude 4.0 taas at nanatiling 4 ang magnitude 5.0 natin. Isa sa magnitude 6.0 pataas at isang magnitude 7.0 pataas, which is itong magnitude 7.4, 7.5 sa east ng Hualien, Taiwan o tinatawag pa rin sa atin sa bansa na 334 km northwest ng Itbayat, Batanes na ikinonsider pa rin ni PBOX na sakop sa ating earthquake monitoring. At narito naman ating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Sabado, April 13, 2024.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, April 13, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit namin anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang mga detalye na gusto nyo malaman na hindi natin nabanggit ngayong umaga since stationary lamang ang magiging weather systems natin na patuloy ang alinsangan, dry at hot weather ang halos buong bansa. Mga maliliit ang isolated rain showers lamang ang aasahan natin maghapon sa iba't ibang panig ng bansa. At visit naman sa ating website para sa gusto malaman ang real-time na weather information mula sa aking weather station sa Caloocan at sa mga weather feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.